Bigyan niyo ako ng 60 seconds mga kabayan para ipaliwanag to. Maraming nalilito tungkol sa Habak de Lana, San Benito, pati na rin sa Habak de Bala. Papaliwanag ko lang ng mabilisan. Habak de Lana, San Benito, ito ay keychain na kasya sa wallet. Pinagsama-sama dito mga kabayan yung Habak, Lana, San Benito sa isang gamit. Para kanino to? Bagay to sa mga mahilig mag-travel or yung palaging nasa biyahe, lalong-lalo na yung sa malalayang lugar na hindi kayo pamilyar. Kontraligaw ang gamit na to sa mga masasamang elemento at nilalang. Kontralason mga kabayan. Alam nyo naman kapag nasa ibang baryo kayo, lalo na kapag fiesta, nalalason na tayo sa pamamagitan lang ng inom, tapik at titig. Ito ay mabisang pangontra sa lason. Habak de Bala, ito kwintas naman mga kabayan. Panlaban to mga kabayan at pandigmaan. Bagay to sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan. Kontrakulam, barang, usog, tigalpo, palipadhangin, mabisang rebuelta, kontra sa lahat ng masamang nilalang, espiritu at elemento. Kung kayo yung simpleng tao tapos gusto niya lang meron kayong pangproteksyon kapag umaalis, dito kayo sa Habak de Lana, San Benito keychain. Pero kung kayo yung tao na alam nyong palagi kayo nasa lugar kung saan maraming nag-aaral ng kaliwa o delikado sa mga nilalang at elemento, or kung kayo ay nag-aaral ng lihim na karunungan, dito kayo sa Habak de Bala. Yun lang. Maraming salamat mga kabayan. Peace! Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Argel. Walang eksaktong taon. Bansang Italia. Babala. Maaaring makarinig kayo ng mga pangalan o lugar, maging pangyayaring naganap sa kwento. Tandaan, ang mga ito ay ginamit lang upang palitan o pagtakpan ng totoong lugar, maging ang mga tao at pangyayari, para na din sa kanilang kaligtasan. Ang paksang ito ay napakasensitibo, maaaring umani ng iba't ibang opinyon, dahil ang tatalakayin natin sa paksang ito, isang uri ng maalamat na gamit, ang sibat na pumatay sa anak ng Diyos. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral sa kursong theology itong si Argel. Nagpa siyang pumasok sa seminaryo ang binata dahil na din sa pag-uudyok ng kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Lambert. Ipinanganak itong si Argel sa Italia dahil doon nagkita ang amang Italyano at inang Filipina. Dinala ng mga magulang sa Pilipinas ang sanggol na si Argel at iniwan sa pangalaga ng kanyang lolo Ruping. Katolikong pamilya ang pinagmula ng binata at isa sa mga kapatid ng kanyang ina ay pari sa Vatikano. Hindi may kakailang may mataas na katungkulan sa simbahan si Padre Lambert. Isa ito sa ginawaran ng Santo Papa na opisyal, nakatungkulan bilang eksorsista ng Vatican. Sa tulong ni Padre Lambert, nakapagtapos ng kursong abogasya itong si Argel. Itinuloy ang pag-aaral ng theology sa bansang Roma sa kagustuhang sumunod sa yapak ng tiyuhin. Kaunting pagpapakilala sa pagkatao ni Tio Lambert. Kung titignan ay hindi mo ito pagkakamalang pare, dahil napakahaba ng buhok nito at may ilang pilat din sa pisngi. Nakuha sa mga nakaraang pakikipaglaban sa mga nasasapian. May ilang kaso na din na hinawakan nito mula sa ibang bansa, partikular sa bansang Mexico. Isa sa mga kasong ito may kinalaman sa maalamat na sibat ni Longinus. Nang mga sandaling ito, kakarating pa lang ni Argel sa bansang Italia, nag-aayos ng mga kagamitan nang bigla siyang pasukin ni Padre Lambert sa kwarto. Argel, iho, maganda ka't babiyahe tayo papuntang Mexico. May natanggap akong tawag mula sa Santo Papa. Kailangan tayo doon. Wika ng pare. Okay sa, Santo Papa pa ang tumawag sa'yo, Uncle. Mexico? Mukhang malayo yun eh. At saka wala akong visa para doon eh.
Tugon ni Argel. Huwag mo nang alalahanin ang visa. Eto, suotin mo ang kwintas na to. Mas mabigat pa sa visa ang taglay ng simbolo ng kwintas na yan. Wika ni Padre Lambert. Tinignan ni Argel ang kwintas. Yari ito sa ginto at may simbolo ng Santo Papa sa harap. Sa likod naman ay ang selyo ng Vatikano. Kasama ng kwintas ay isang itim na tela na may simbolo naman ng krus ni San Benito. Ano bang pupuntahan natin sa Mexico? At bakit mismong Santo Papa pa ang nagbigay sa'yo ng utos? Tanong ni Argel. Basta, doon ko na ipapaliwanag. Mahirap kasi magkwento habang nagliligpit tayo kaya bilisan mo na. Magdala ka ng ilang kasuotan. Hindi naman siguro tayo magtatagal doon At isa pa, nag-aantay na ang eroplano ng Santo Papa sa paliparan. Wika ni Padre Lambert. Nanlaki ang mga mata ni Argel dahil ito ang unang beses na sasakay siya sa isang pribadong eroplano na pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Habang nasa biyahe, isa-isang idinitalya ni Padre Lambert ang lahat ng mga pangyayari, maging ang mga dahilan kung bakit kailangan nilang pumunta ng Mexico. Nanlaki ang mga mata ni Argel nang marinig na ang kanilang kasong pupuntahan ay may kinalaman sa sibat ni Longinos. Sigurado po ba kayo, Uncle? Sibat ni Longinos? Hindi naman kaya tayo yung mapahamak dito? Tanong ni Argel. Tumawa naman ng malakas si Padre Lambert dahil sa sinabi ng pamangkin. Kaya nga akong pinadala ng Santo Papa dahil alam niyang ako lang ang may kakayahan na umarap sa mga ganitong kapanganib na sitwasyon. Tugon ni Padre Lambert. Hindi ba sinasabing ang sino mang may hawak ng sibat, hahanapin at hahanapin ang prinsipe ng mga demonyo upang matupad ang kalooban ng sibat, ang buksan ng lagusan ng impyerno? Wika ni Argel. Kagad namang sinaway ni Padre Lambert ang pamangkin. Huwag ka nga magsalita ng tungkol sa ganyang usapin, lalo pat nasa impapawid tayo. Magantay kang makalapag tayo. Doon ko sasabihin sa iyo ang lahat. Tugon ni Padre Lambert. Mahaba ang biyahe ng dalawa. At dahil walang magawa, pinili ni Argel na matulog hanggang sa maramdaman niya na papalapag na ang eroplano. Kagad siyang bumangon. Nakita nito si Padre Lambert na nakahanda na para bumaba. Ayusin mo na yung sarili mo. Isuot mo yung kwintas sa binigay ko. Maglakad ka sa likod ko para malaman ng otoridad na kasama kita. Wika ni Padre Lambert. Sige po. At isa pa, hindi ko din maintindihan yung salita dito Baka maligaw pa ako. Tugon ng binata. Hindi ka naman maliligaw dito. Ang problema, baka makita ka ng mga elementong nagbabantay sa sibat ni Longinos. Nagkalat sila sa paligid. Hindi tao ang dapat mong katakutan sa lugar na to. Wika ni Padre Lambert. Napalunok ng laway si Argel dahil alam nitong seryoso ang chewin. Ni minsan hindi ito nagbiro sa binata. Ilang sandali pa ay nakalabas na sila ng paliparan. Isang magarang sasakyan ang nag-aantay sa kanila sa labas. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may sagisag ng pamahalaan ng Mexico. Hindi na nagtanong pa si Argel. Sinunod na lang nito ang sinabi ng chewin. Ayon sa sumundo sa kanila, 4 na oras mahigit ang biyahe bago sila makarating sa lugar. At habang nasa daan, pinaliwanag ng nagmamaneho ang nangyari. Ayon dito, isang baul ang nahukay ng isang bata sa maliit na baryo
Nasa tabing dagat na ito ng bansa at malayo na sa syudad. Hindi na gaanong nabibigyan ng atensyon ng pamahalaan, lalo na pagdating sa medikal na pangangailangan. Umaasa ang baryo sa mga medico o albularyo. Dahil sa ganitong pamamaraan, natukoy na nila na ang problema ng lugar, hindi pisikal na sakit, kung hindi panggagambala ng demonyo at elemento na nagbabantay sa isang bagay na napulot ng paslit sa dalampasigan. Pagdating sa lugar, napansin ni Argel ang mga tao at tila natatakot ang mga ito nang makitang bumaba ng sasakyan si Padre Lambert. Anong nangyayari, Angel? Bakit sila pumasok sa tahanan? Hindi ba sila masaya na nandito ka na para tulungan sila? Tanong ni Argel. Dahil hindi naman sila ang humingi ng tulong, huwag kang lalayo sa tabi ko. Dahil ang lahat ng taong nasa paligid mo, gusto kang kainin. Wika ni Padre Lambert. Biglang napalunok ng laway si Argel nang makita nito ang isa sa mga mamamayan. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Saan po ba tayo pupunta, Tiyo? Medyo malayo na tayo sa sasakyan eh. Hindi kaya delikado? Tanong ni Argel. Kung delikado ang lagay natin sa lugar na to, dapat kanina pa. Pagbaba natin ng sasakyan, kinuyog na tayo ng mga tao. Kaya huwag kang magpapakita ng takot sa kanila. Hindi ba gusto mong maging kagaya ko? Pues ito na ang pagkakataon para makapagsanay ka. Tugon ni Padre Lambert. Ilang sandali pa ay huminto sila sa isang tahanan. Nasa gawing dulo na sila ng pamayanan at medyo malayo na din ang agwat ng mga susunod pang kabahayan. Pero ang ipinagtataka ni Argel, paglampas ng tahanang iyon, normal naman ang kilos ng mga tao. Ang ilan ay binabati pa sila. Nakikipagkawayan naman si Padre Lambert. Ano pong meron sa bahaging yan? Bakit parang normal lang ang kilos nila? Hindi kagaya ng mga taga dito. Tanong ni Argel. Dahil dyan, tignan mo. Tugon ni Padre Lambert habang nakaturo sa tore ng simbahan. Nakita ni Argel ang simbolo ng krus ni San Benito nakadikit sa mismong kampana. Matapos ay kaagad silang pumasok sa tahanan kung nasaan ang pamilya na nakapulot ng baul. Inaya silang maupo ng may-ari ng tahanan habang kinukuha ng mga ito ang gamit. Pagpasensya nyo na, Padre, kung hindi na namin nagawang linisin ng reliko. Yun ay dahil sa natatakot kami sa maaaring mangyari sa oras na mahawakan namin ito nang hindi sinasadya. Wika ng matandang lalaki na nagngangalang Abelardo. Isa ito sa mga katiwala ni Padre Lambert sa lugar. Sila din ang naglagay ng depensa sa lugar para hindi makalabas ang mga nilalang na naapektuhan ng sumpa ng sibat ni Longinus. Inilapag ng isa sa mga kasama ni Abelardo ang kahon sa mesa. Hinayaan si Padre Lambert na buksan ito. Pagkabukas pa lamang, tumambad na sa kanya ang kakaibang aura ng ulo ng sibat. Hindi namamalayan ni Argel na unti-unti na siyang natutuksong hawakan ng sibat. Biglang hinawakan ni Padre Lambert ang kamay ng binata. Pigilan mo ang sarili mo, Argel. Hindi ito ang oras para magpatukso ka. Wika ni Padre Lambert. Biglang nagbalik sa ulirat ang binata. Kagad itong inakay ni Abelardo palayo sa mesa. Sandali po. Ano po bang nangyari? Tanong ni Argel. Kailangan mong lumayo sa sibat
unti-unti nitong higupin ang iyong kaluluwa hanggang sa tuluyan kang masakop ng demonyong nasa loob ng sibat. Tugon ni Abelardo. Demonyong nasa loob ng sibat. Hindi ba yan ang sibat na ginamit para wakasan ang buhay ng anak ng Diyos? At dumaloy sa sibat na yan ang banal na dugo at tubig. Kaya paanong pamamahayan ng demonyo ang sibat? Tanong ni Argel. Tama ka. Ito nga ang sibat na ginamit para ihatid sa huling hantungan ng anak ng Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin na banal ang bagay na ito. Dahil una sa lahat, hindi lang naman ang katawan ni Kristo ang nauna nitong tusukin. Marami ng buhay na inutang ang sibat na ito bago pa man sumapit ang pagpako ni Kristo sa krus. Isang digmaan ang naganap sa Palestina na dinaluhan ng mga mandirigmang Romano, kabilang ang senturyon na humawak sa sibat ni Longinus. Pagpapaliwanag ni Abelardo. Dito na unti-unting nagliwanag kay Argel ang lahat tungkol sa sibat ni Longinus. Ayon pa sa matanda, ang sibat ay isang makapangyarihang sandata na maaaring gamitin sa maayos na pamamaraan. Hindi po ba sinabi sa inyo, pinamamahayan ng demonyo ang sibat? Paano naman po itong magagamit sa mabuting paraan? Muling tanong ni Argel. Dahil kahit papano, simbolo pa rin ito ng kabanalan. Kaya nga ito tinawag na sibat ng tadhana. Dahil nasa taong may hawak nito kung ano ang kanyang pipiliing landas. Sa kasamaang palad, wala na ang kakayang iyon. Dahil purong kasamaan na ang nangingibabaw sa sibat. Pagpapaliwanag ni Mang Abelardo. Muling ibinaling ni Argel ang atensyon sa Chewin na noon ay masuring pinagmamasdan ang sibat. Napapailing na lang ito dahil sa nakitang kakaiba sa sandata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito pwedeng galawin sa kadahilanang nasa ilalim ito ng pangalaga ng Vatikano. Ito ang sekretong matagal nang pinangangalagaan ng simbahan, bagay na noon lang din nalaman ni Argel. Hindi dapat mapasa kamay ng sino man ang sibat na ito dahil malalagay tayo sa alanganin. Kung sakali mang isa sa inyo ang humawak sa sibat, hindi ito kayang kontrolin. Ito lang ang tandaan nyo, wag na wag magpapadala sa pangguguyo ng demonyong nasa loob ng sibat. Wika ni Padre Lambert. Binitbit nito ang sibat ni Longinus palabas ng tahanan at itinaas. Dito na nagsipaglabasan ang mga tao. Isa-isang naglakad papunta sa kinakatayuan ng pare. Nilingon nito ang pamangkin na naoy nakatingin lang din sa mga tao at muling nagsalita. Tignan mo ang mga taong ito. Hindi na nila pagmamay-ari ang kanilang katawan. Nagpadala sila sa udyok ng diablong naninirahan sa sibat ni Longinus. Lahat sila nagnais na makuha ito at mahawakan. Isang layunin ng mga demonyong ito. Yon ay ang mabuksan ng lagusan papuntang impyerno at tuluyang palayain ng prinsipe ng mga demonyo. Muling wika ng pare. Kumuha ito ng tela mula sa bulsa. Ipinangbalot sa sibat. Laking gulat ni Argel dahil biglang huminahon ang mga ito at isa-isang naglakad papalayo. Ano naman po ang nangyari sa kanila, Anghel? Tanong ng binata. Takang-taka ito dahil matapos ang pangyayaring iyon, biglang nag-iba ang kilos ng mga tao, lalo pa nang sumikat na ang araw. Ang mga taong ito, nasakop na ng demonyo at gaya ng sinabi ko, hindi na nila pagmamay-ari ang kanilang katawan. Ibang kaluluwa na ang nananahan sa mga yan. Pangkaraniwang tao kung titignan sa umaga
Pero sa oras ng paglubog ng araw, doon malalantad ang kanilang totoong katauhan. Tugon ni Padre Lambert. Pero tiyo, may pag-asa pa bang maligtas sila? Muling tanong ni Argel. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy mo, hindi ko pa masasabi Pero may pagkakataon silang tumawid sa purgatorio kung saan sila mag-aantay ng araw ng paghuhukom. Sa ngayon, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin kung paanong palayasin ang mga demonyo sa lugar na ito nang hindi namamatay ang mga katawang yan. Tugon ni Padre Lambert. Kagad namang sumabat sa usapan si Mang Abelardo. Isa lang ang alam kong paraan, Patre. Minsan na itong ginamit ng isa sa mga kagaya nyo. Doon sa kabilang bayan sa gawing kanluran. Nilingon ni Padre Lambert ang matanda at muling nagsalita. Hindi maaaring basahin ang kontrata ng demonyo sa lugar na ito. Masyadong maraming buhay ang madadamay. Ang bayang sinasabi nyo ng mga sandaling yun, pinatay ng salot. Kaya naman wala nang pag-aalinlangan na ginawa ni Padre Saragosa ang pagbabasa ng kontrata. Wika ni Padre Lambert. Pinaliwanag din ito kay Argel kung sino ang gumawa ng kontratang iyon, pati na rin kung para saan. Ayon sa pare, ang kontrata ay sinagawa ng isang taong namumuno sa pamayanan. Lalo pa nang makita niyang unti-unting namamatay ang kanyang mga kayamanan dahil sa kumakalat na sakit. Pinili nitong magsulat ng isang kontrata na nagsasaad ng pagbibigay ng kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit ng kaligtasan ng mga tao sa pamayanan. Gamit ang dugo ng napakaraming tao, nilagdaan niya ang kontrata, inalay sa demonyo. Hindi inaasahan ng lalaki na didinggin ng impyerno ang kanyang kahilingan. Kagaya ng nasa kontrata, gumaling ang mga tao, ngunit ang kaluluwa ng pinuno ng pamayanan, paghahatian ng libo-libong demonyo. Maliban pa dito, hindi lang kaluluwa ng pinuno, maging ang lahat ng lumagda sa kontrata. Ito ang dahilan kung bakit walang nakatira sa munting baryo ng Santa Cruz. Nangilabot ng husto si Argel sa mga narinig dahil hindi nito lubos akalain ang mga ganitong uri ng kaso pala ang kinakarap ng tiyuwin sa tuwing lalabas ito sa Vatikano. Pero Uncle, ano po bang maaaring maitulong ng kontrata kung sakali? Tanong ni Argel. May iilang mga demonyo nag-aantay pa ring masilayan uli ang kontrata. Karamihan sa kanila, paniguradong nandito sa lugar na to. Hindi man lahat, pero malaki ang magiging kabawasan sa mga demonyong makakalaban natin. Tugon ni Padre Lambert. Kung gano'n naman pala, bakit ayaw mong gamitin dito ang kontrata? Muling tanong ni Argel. Hindi pwedeng pagsamahin ang kontrata ng Santa Cruz at Sibat de Longinos. Isipin mo ang dalawang trangkahan ng impyerno na sabay na magbubukas. Hindi lang ang bayan nito ang lalamunin ng kadiliman, kung hindi ang buong estado ng Mexico. Wika ng pare. Napatango na lang si Argel ng mga sandaling iyon. Muli silang pumasok ng tahanan. Pinag-usapan kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating ang mga kawani ng militar, kasama ang ilang kalalakihang nakasuot ng magarang itim na damit. Kagad na lumabas ng tahanan si Padre Lambert. Nagpakita sa mga ito. Napangiti naman ang isa sa mga dumating na lalaki dahil kilala ang pare. Ayon din kay Padre Lambert, mula sa sekretong ahensya ng Amerika ang mga kalalakihan.
Padre Lambert, mabuti naman nandito ka na. Salamat naman na tanggap mo ang aming paanyaya. Dahil sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang may kakayang humawak ng sinasabi nilang reliko. Minsan ang sinubukan ng tauhan ko eh. Pero may kakaibang nangyari sa kanya. Parang biglang tumanda. Parang hinigop ng reliko yung kaluluwa niya. Pinabilis ang paglakad ng mga taon para sa kanya. Pagpapaliwanag ng isa sa mga kalalakian. Ayon pa dito, simula nang hawakan ng isa sa mga ahente ang sibat. Kung ano-ano ang sinasabi nito. Mga bagay na hindi mauunawaan ng pangkaraniwang tenga. Ngunit kung isang eksperto sa espiritual ang makakarinig, masasabing pangalan ng 10,000 demonyo ang sinambit ng ahente. Kaya nga kailangan kong ialis ang sibat sa lugar na ito para mailayo sa mga demonyong nandito sa paligid. Tapo, kayo na ang bahala sa bahaging ito ng baryo. Tandaan niyo ang hangganan. Nakikita niyo ang tore ng simbahan. Huwag kayong lalampas sa lugar na yon. Kung ayaw niyong maubos ng hindi oras. Alam niyo kung anong sinasabi ko. Wika ni Padre Lambert. Kagad na ito nagpaalam sa mga tao roon. Ikinulong naman ng mga dumating na militar ang mga tao upang hindi makalabas at manggulo sa mga karatig na pamayanan. Bagaman nalayo na ito sa mga kabayan, minabuti pa rin ang pare na ilayo sa lugar ang sibat. Tiyo, saan mo balak dalhin yan? Tanong ni Argel. Sa isang ligtas na lugar. Pagdating natin sa Italia, isaayos mo ang mga kagamitan. Babalikan ng Pilipinas, kasama ang sibat ni Longinus. Wika ni Padre Lambert. Nanlaki mga mata ni Argel dahil sa sinabi ng Chewin. Hindi nito lubos akalain makakabalik agad ng Pilipinas. Sa pagkakataong iyon, kasama ang isa sa pinakamapanganib na sandatang espiritual. Pero Uncle, bakit ako? At saka, bakit kailangan kasama yung sibat? Mamaya hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Pati ako masaniban eh. Wika ni Argel. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Dahil alam mo na ang mangyayari sa oras na hawakan mo ang sibat. Panatag akong hindi mo ito gagalawin. Tama ba? Tanong ni Padre Lambert. Kahit naman siguro bigyan mo ko ng 10,000, hindi ko gagalawin ang sibat na yan. Matapos kong makita at marinig ang mga nangyayari sa taong humawak dyan. Wika ni Argel. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, kagad namang nagandang bumiyahe ang binata pabalik ng bansa. Sa loob ng 2 araw, 3 bansa na ang napunta ni Argel. Halos mahilo-hilo pa ito nang lumapag sa bansa. Kaya imbis na dumiretso pauwi ng tahanan, pinili ng binatang matulog na lang panandalian sa isang hotel. Sa pagkakataong iyon, siya lang mag-isa sa kwarto kasama ang sibat. Ngunit nawala ito sa isipan ng binata dahil sa sobrang pagod. Hapon na nang dumating siya sa bansa. Kaya pagdating sa kwartong inupahan, buong magdamag itong natulog. Umaga na nang magising. At nang mapagtantong kailangan niyang dalhin sa bahay ng Chewin ang sibat. Dali-dali niyang binuksan ang maleta upang tignan ang gamit. Nakahinga ito ng maluwag dahil naroon pa ang kahong sisidlan. Ngunit nang akmang ibabalik na ng binata ang mga gamit, napansin ito. Bukas ang isa sa mga kandado ng kahon. Nataranta si Argel. Dali-daling bumaba sa front desk upang makitawag sa Chewin. Habang nasa linya,
Sinabi ni Argel na wala na ang isa sa mga selyong nagsasara sa kahon. Ngunit nanatili itong sarado. Ipinagbilin ni Padre Lambert na wag bubuksan ang kahon kahit anong mangyari. Antayin siyang dumating dahil papunta na ito sa bansa para masiguro ang kaligtasan ng sibat. Matapos makipag-usap, kaagad na bumalik ng kwarto si Argel. Ngunit kakasara pa lamang ng pintuan, bigla namang may kumatok. Alam ng binatang walang nakasunod sa kanya, kaya duda ito kung sino ang nasa labas. Sino yan? Tanong ng binata habang isinisiksik ang kahon sa ilalim ng kutsyon. Kaagad namang sumagot ang taong nasa labas ng pintuan. Maglilinis ito ng kwarto kaya pinapasok niya. Ngunit para sa kaligtasan ng sibat, hindi siya umalis sa kwarto. Matapos maglinis, muling inalabas ni Argel ang kahon. Siniguradong nasa maayos na kondisyon ng sibat. Hindi lumabas ng silid ang binata hanggat hindi dumadating si Padre Lambert. Kailan mo napansin na wala nang isa sa mga selyo? Tanong ni Padre Lambert. Pagdating ko po dito, Uncle, nang tignan ko ang maleta, doon ko napansin na wala nang isa sa mga selyo. Hindi ko alam kung kailan natanggal Pero ang pagkakatanda ko, 4 na selyo ang nakalagay sa kahon. Wika ni Argel. 4 na selyo ang nakalagay sa kahon. Hindi basta-bastang natatanggal ang mga selyong yun. Dahil yun ay mula sa susi ni Solomon. Ako lang at ang Santo Papa ang maaaring makapagbukas ng selyo. Kahit pang pinakamalakas na demonyo, hindi kayang buksan ng mga yun. Kaya imposibleng malaglag yun o hindi kaya matanggal. Pagpapaliwanag ni Padre Lambert. Bagaman hindi naiintindihan ni Argel ang mga terminong ginagamit ng Chewin, alam nito na hindi basta-basta ang kapangyarihang ginamit para maisara ang kahon. Ano nang plano mo ngayon, Uncle? Tanong ni Argel. Gaya ng napag-usapan, hindi maaaring malaman ng lahat ang laman ng kahong ito. Ngunit ngayong natanggal na ang isa sa mga selyo, maamoy at maamoy ng mga elemento sa paligid ng sibat. Maaari tayong dumugi ng mga yon. Sabihan mo ang lolo Roping mo, doon tayo mamamalagi. Tugon ng pare. Dali-daling tumawag ang binata sa tahanan ng kanyang lolo upang ipaalam ang kanilang balak. Malugod naman silang tinanggap ng matanda. Pagkarating sa lugar, sinabi ni Padre Lambert ang lahat tungkol sa dalang kahon. Bagay na kinagulat ng matanda dahil ang alam nito, alamat lang ang tungkol sa sibat ni Longinus. Ngunit ngayong pisikal niya itong nakikita, hindi ito makapaniwala. Maaabutan niya ng buhay ang isa sa mga itinuring na banal na sandata ng parehong mundo ng mga celestial at mga demonyo. Ni Sainagap, hindi ko akalaing masisilayan ko ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata na nalikha ng tao. At ngayong nasa harapan ko na ito, maaari na ako mamatay. Wika ni Lolo Roping. Papang naman, hindi ito ang oras para magbiro. May magagawa ba tayo para maprotektahan ng sibat? Tanong ni Padre Lambert. Oo naman, huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang kaibigan nitong si Argel na tipunin ang lahat ng mga albularyo at bertudes na kilala ko para matulungan tayo. Tugon ng matanda. Ilang minuto lang ay dumating na ang kaibigan ni Argel na itago na lang natin sa pangalang Edward. Kasama nito ang 7 kalalakian. Kilala ang mga ito bilang Siete Virtudes.
Nandito na po sila, Lolo Ropig. Pasensya na kung natagalan ako. Ang hirap kasi hanapin itong si Nardo eh. Wika ni Edward. Tumatango lang si Lolo Roping. Ipinakilala si Padre Lambert. Halos hindi makapagsalita ang mga ito nang maramdaman ang kakaibang presensya ng pare. Maliban sa nakakatakot ang pisikal nitong anyo, nangingibabaw din ang malakas na aura nito. Tatay Ruping, sigurado po ba kayo na pare ang isang yan? Mas mukha pa yung berdugo eh. Wika ng isa sa mga Bertudes. Pwede ba, Nardo? Matutok ang rumespeto. Kaharap mo ang isa sa pinakamalakas na eksorsista ng Santo Papa. Wika ni Lolo Roping. Siya ba si Padre Constantino? Padre Celestino? Padre Miguel? Sinubukang hulaan ni Nardo ang pangalan ng pare. Ngunit palaging mali ang mga pangalang ibinibigay nito. Ay nako, Nardo. Magtigil ka na. Hindi siya si Padre Celestino o si Padre Miguel. Mas lalong hindi siya si Padre Constantino. Dahil matagal nang namahinga ang hangal na paring yon. Ang taong kaharap nyo ay si Padre Lambert. Isa sa mga anak ko na naglilingkod sa Batikano. Sa kanya nang galing ang mga tangan niyong San Benito. Wika ni Lolo Roping. Biglang natigilan ang 7 kalalakian. Isa-isang lumapit kay Padre Lambert upang magmano. Ngayong tapos na ang mga kalokohan nyo, pwede ba nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan? Wika ni Padre Lambert habang nakatingin sa kahong hawak-hawak ni Argel. Saka pa lamang napansin ni Edward ang kaibigan nang inilapag nito ang kahon. Argel, ay nandiyan ka pala. Bakit naman hindi ka nagsasalita? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Edward. Oo, kanina pa ako dito. Ewan ko ba kung bakit hindi nyo man lang ako napansin o narinig. Tugon ni Argel. Dahil yan sa sabulag na nakabalot sa hawak mong kahon. Nakakapagtaka dahil sa tuwing hawak mo yan, saka palang gumagana ang sabulag. At sa oras sa bitawan mo naman, nawawala ang bisa nito. Wika ni Nardo. Dito napagtanto ni Argel ang lahat. Uncle, hindi ba sabi mo may 4 na selyo ang kahon? Maaari bang sabihin mo sa akin kung ano-ano mga selyong yun? Tanong ni Argel. Ang 4 na selyong nakalagay. Selyo ng depensa. Selyo ng pangkulong. Selyo ng pampaamot sa bulag. Pero sa inuha ko, hindi na walang isang selyo, Argel. Sa halip ay kumapit ito sa'yo, na siyang dahilan kung bakit sa tuwing hawak mo ang kahon, doon lang yan gumagana. Wika ni Padre Lambert. Napatango na lang si Argel sa itinugo ng chewin. Alam nitong ligtas ang kahon. Ngunit ang ikinakatakot naman ng binata ay ang sariling buhay. Lalo na kapag nalaman ng mga elementong nasa kanya ang sibat ni Longinus. Hindi naman siguro lingid sa inyong lahat ang kwento tungkol sa sibat ni Longinus, diba? Kung noon sa kwento nyo lang naririnig, pues ngayon, nandito na sa harapan nyo. Wika ni Argel at binuksan niya ang kahon. Kampante itong gumana ang sabulag sa oras na malapit siya sa kahon. Hindi basta-bastang matutunton ng mga elemento ang kinaroroonan nito. Nanlaki ang mga mata ni Nardo at ng mga kasamahan dahil alam nilang isang pambihirang pagkakataon ang nasaksiyan. Para sa isang Bertudes, mas mahalaga pa ang gamit na ito kaysa sa gaano mang karaming kayamanan. Huwag kayong mag-alala.
Dahil gagawin namin ang lahat ng makakaya para maprotektahan ang sibat ni Longinus. Itong unang pagkakataon na may dinala sa aming totoong reliko ng isang banal na sandata. Wika ni Nardo. Matapos mag-usap, nagpahinga ang mga ito sandali. Medyo mahaba ang biyahe nila Padre Lambert, kaya naman napagod ito ng husto. Binilinan ni Padre Lambert si Argel na wag hihiwalay sa kanya ang kahon kahit anong mangyari. Teka, Uncle. Bakit ako'y magtatabi nito? Tanong ni Argel. Aba syempre, sa'yo lang gumagana ang sabulag. Kaya nga ikaw ang pinagbilinan ko eh. O siya, magpahinga ka na. Maaga pa tayong kikilos bukas. Matapos ang pag-uusap, nagsipagpasukan ang mga ito sa kanya-kanyang silid. Naiwan naman si Nardo at ang mga kasama nito sa sala. Medyo may kalakihan ang tahanan na yun, kaya naman nagkalat ang mga ito sa loob ng tahanan. Lumipas ang buong magdamag na wala namang nangyayaring kakaiba. Ngunit kinabukasan, saka pa lamang nila naramdaman ang unti-unting pagdating ng mga kalaban. Kakagising pa lang ni Nardo ng mga sandaling iyon. Kasalukuyan pa itong nagmumumog. Napatingala ang binata sa puno ng santol. Napansin ang malaking nilalang na nakaupo sa sanga ng puno. Laking gulat ni Nardo dahil kakasikat pa lang ng araw, lumabas na ang isang kapre na karaniwang nagpapakita tuwing takip silim. Dali-dali itong pumasok upang ipagbigay alam kay Padre Lambert ang nakita. Padre, may kapre sa labas. Hinala ko ang pakay nila, yung sibat na hawak ni Argel. Wika ni Nardo. Ganun ba? Normal lang na maakit ang mga nilalang dahil sa ora na dala ng sibat. Mabuti nga, kapre lang. Hindi na ituloy ng pari ang sasabihin dahil biglang pumasok si Edward. Galing naman ito sa pag-iigib ng tubig. Manong Lambert, may nakita ako malapit sa balon. Grupo na mga tikbalang ang papunta dito sa bahay. Wika ni Edward. Naloko na. Puntahan niyo si Argel. Baka may nangyaring masama sa kanya, pati na rin sa kahon. Wika ng pare. Dali-daling tumakbo si Nardo. Nag-unahan papasok sa kwarto ni Argel. Nanlaki mga mata nito nang makitang hawak-hawak na ng binata ang sibat nang walang sapin sa kamay. Edward, balikan mo si Padre Lambert. Sabihin mo sa kanya to. Wika ni Nardo. Ngunit pinigilan ito ni Argel. Sandali lang. Wala naman kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Nasa normal ang pag-iisip ko. Ang nakakapagtaka, bakit bukas na ang 4 na selyo? Nakalapag sa dibdib ko yung sibat eh. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Argel. Dumating na si Padre Lambert. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi malayong kilalanin kang tagapag-ingat ng sibat. Dahil ikaw ang bukod tangi sa ating lahat. Ang kulang ang kaalaman tungkol sa kakayahan nito. Sa makatuwid inosente ka. Kaya pinili ka ng banal na gamit na yan. Wika ni Padre Lambert. Nagulat si Argel nang marinig ang boses nito. Uncle, hindi ko po binuksan ng kahon. Nagulat na lang po ako kasi paggising ko, nakalapag na yan sa dibdib ko eh. Hindi ko nga hinawakan yan na Uncle eh. Wika ni Argel. Dahil ang buong akala niya,
papagalitan siya ng tiyuhin dahil sa naganap. Kumalma ka, hindi kita papagalitan. Alam kong hindi mo sinasadya ang nangyari at inaasahan ko na din ang pangyayaring ito. Ngayon, hindi lang si Bat ang kailangang protektahan, kung hindi pati na rin ikaw. Wika ni Padre Lambert. Paano naman po yung mga elemento na nasa labas ng bahay? Tanong ni Nardo. Huwag mo silang alalahanin dahil hindi naman sila makakalapit kay Argel. Ang mahalaga, nasa pangalaga ng pamangkin ko ang si Bat. Hindi to maaaring mahiwalay sa kanya. Dahil sa oras na mangyari yon, si Argel ang unang kukuyugi ng mga elementong yan. Tugon ni Padre Lambert. Bagyang naguluhan si Argel sa mga kaganapan. Hindi nito lubos maunawaan kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya ang piniling maging tagapangalaga ng sibat ni Longinus. Angel, alam ko pangarap ko ang pagpapare at bilang lingkod ng Diyos, tungkulin kong pangalagaan ang mga banal na kagamitan na naiwan dito sa mundo. Ngunit hindi ko naman inaasahan ganito kaaga. Wika ni Argel. Ako din naman, iho. Hindi ko naman hiniling na maging isang eksorsista. Pero ito ang binigay sa akin. At ngayon, masaya akong ginagampanan ng aking mga tungkulin. Tugon ni Padre Lambert. Alam ko naman po yun, Angel. Pero hindi pa kasi ako handa para dito eh. At isa pa, wala naman akong kakayahan para maisagawa to ng maayos. Muling wika ni Argel. Handa ka na, Argel. At pagdating sa kakayahan, meron ka. Ang wala sa'yo, alam mo kung ano? Tiwala sa sarili. Sa tingin mo, bakit ipagkakatiwala sa'yo isang makapangyarihang sandata kung wala kang kakayahan at kung hindi ka handa? Tanong ni Padre Lambert. Matapos ay kagad na itong lumabas ng kwarto ng binata. Ilang minuto ay sumunod na din palabas si Argel. Kasalukuyang nagpupulong ang mga kasamahan tungkol sa kanilang mga dapat gawin. Nang biglang mapalingon ang isa sa kanila. Nataranta nang makita si Argel na naglalakad habang hawak ang sibat sa kaliwang kamay. Kanya-kanyang usal ng dasal pang depensa ang mga ito sa pag-aakalang sasalakay si Argel. Pwede ba? Magsipagtigil nga kayo. Para kayong mga ewan. Hindi ko kayo aanuhin. Ituloy niyo ang pag-uusap niyo. Kukuha lang ako ng kape. Wika ni Argel. Natulala ang mga ito sa binata. Nagtataka dahil nasa wastong katinoan pa din ito. Kahit hawak-hawak na ni Argel ang sibat ni Longinus. Wala kayong dapat katakutan. Nasa mabuting mga kamay ang sibat. At alam kong hindi tayo mapapahamak, di ba, Argel? Wika ni Nardo. Oo, tama ka naman. Teka, bakit ba takot na takot kayo? Wala namang ginagawa sa akin yung sibat oh. Tugon ni Argel. Hindi na nagsalita si Nardo. Sa halip naglabasan na lang ang mga ito sa bahay. Sa takot na baka kung ano pa ang magawa ni Argel sa kanila. Pagsapit ng hapon, naglakad ang binata sa likod ng kanilang tahanan. Nang mapansin ito ang kumpol ng maliliit na nilalang na sunod ng sunod sa kanya. Alam ng binatang hindi naman nananakit ang mga ito. Kaya hinayaan niya na lang. Ngunit pagdating sa gawing dulo ng bakuran, dito nataranta si Argel. Isang malaking itim na ahas ang gumagapang paibaba mula sa isang puno. Hindi kumilos si Argel habang inaamoy siya ng nilalang. Ilang sandali pa ay umalis na din ito
nang tuluyang makalayo ang nilalang. Saka naman kumaripas ng takbo si Argel pabalik sa mismong tahanan. Sinalubong naman ito ni Edward upang magtanong kung ano ang nangyari. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ano bang nangyari? At saka ba galing? Tanong ni Nardo. Wala naman pare. Diyan ako sa likod ng bahay nang galing. May nakita akong malaking engkantong ahas eh. Hindi naman ako sinaktan. Kaya nakaalis ako eh. Pero natatakot ako baka sa susunod. Hindi lang pag-amoy ang gawin niya sa akin. Baka kainin na ako nun ng buo eh. Tugon ni Argel. Tinawanan lang ito ni Nardo dahil hindi naman engkantong ahas ang nakita nito, kung hindi ang alagang ahas ni Lolo Ruping. Huwag kang mag-alala. Wala namang engkantong ahas dito eh. Sige na, pumasok ka na sa bahay. Hinahanap ka ng Lolo Ruping mo. Wika nito. Kagad nang pumasok ang binata, nakita nito si Padre Lambert at Lolo Ruping na nag-uusap. Mabuti naman at nandito ka na. Ano, kumusta ang pakiramdam? May nagbago ba sa'yo? Tanong ni Lolo Ruping. Wala naman po lolo. Normal lang naman eh. Bakit niyo po naitanong? Tanong ni Argel. Wala lang. Baka kasi naninibago ka sa mga nangyayari sa'yo. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ng isang tagapangalaga. Pero huwag kang mag-alala. Panandalian lang naman yan sa iyong kamay. Babalik kayo sa Roma para formal na isuko sa Santo Papa ang sebat ni Longinos. Wika ni Lolo Ruping. Natuwa naman si Argel nang marinig ang mga katagang iyon. Kagad na itong pinaganda ni Padre Lambert. Dahil nung araw na yun, babiyahe na sila pabalik ng Maynila. Nag-aantay doon ang kanilang eroplanong sasakyan. Matapos maihanda ang lahat ng kagamitan, kagad na silang umalis. Pagdating sa paliparan sa Maynila, kamuntikan pang hindi papasukin si Argel dahil sa dalang sebat ni Longinos. Sa kabila ng mga papeles ay pinadala ng Santo Papa, ayaw paniwalaan ng mga gwardya sa paliparan ang dahilan nito. Siguraduhin mong kinabukasan, wala ka ng trabaho dahil sa ginawa mo. Hindi pa ba malinaw sa iyo mga papeles na nagsasabing ang hawak kong reliko hindi isang sandata, kung hindi isang banal na gamit na pagmamay-ari ng Batikano? Wika ni Argel. Hindi na nakasagot pa ang gwardya, kaya dali-daling kinaladkad ni Padre Lambert si Argel habang nasa eroplano. Kinausap ng pari ang pamangkin. Sinabi nito na haharap siya sa Santo Papa, kaya naman kailangan niyang maging magalang at mag-ayos ng tindig. Tumatango lang si Argel. Ilang oras ang nakalipas. Nakarating na ang mga ito sa Roma. Mag-antay ka dito sandali. Kakausapin ko mga bantay. Wika ni Padre Lambert. Kagad namang pumayag ang mga ito. Dali-daling tumuloy sina Argel. Nakiharap sa Santo Papa. Personal nitong inabot ang sebat ni Longinos. Nagbigay galang. Nang matapos isuko ang sebat, kagad nagpaalam ang mga ito. Ngayong tapos na mga gagawin mo. Ano? Itutuloy mo ba ang pag-aaral ng theology? Tanong ni Padre Lambert. Siguro po itutuloy ko. Pero mas gusto ko munang maging abogado bago maging isang pare. Pangarap ko din maging isang pare. Pinangarap ko din ang magkaroon ng sariling law firm para hindi lang ako nakakatulong sa mga nangangailangan, kundi pati na din sa mga walang kakayahang ipagamot ang kanilang mga anak sa espesyalista. Tugon ni Argel.
Ikaw na ang bahala, buhay mo yan. Kagaya ng sinabi ko, ang buhay nating mga tao, parang kagaya lang ng sibat ni Longinus. Nasa iyo kung saan mo gagamitin. Wika ni Padre Lambert. Tama nga po kayo, Uncle. Napatunayan ko yan ng mga oras na hawak ko ang sibat. Nakita ko ang pinagdaanan nitong labanan. Maging ang mga buhay na kinitil ng sibat bago pa man ito magamit sa pagkitil sa buhay ni Kristo. Wika ni Argel. Totoong marami ng buhay na inutang ang sibat. Ngunit ang lahat ng yan, hindi kasalanan ng mismong sibat. Dahil sa oras na hawakan nito ng isang tao, gagawin ito ang gusto niya sa sandatang yun. Hindi ang sandatang nabahira ng kasalanan, kundi ang mismong taong may bitbit ng sandata. Wika ni Padre Lambert. Tama po kayo, Uncle. Kaya malaking bagay para sa akin na kahit papano, nagawa nating masilayan ng sibat ni Longinus. Dahil doon, isang matinding aral ang napulot ko. Isang leksyon na habang buhay kong dadalhin. At ako na lang po ang makakaalam nun. Tugon ni Argel. O siya, sige, bahala ka na. Nga pala, may pupuntahan akong sinasaniban sa ibang bansa eh. Gusto mo bang sumama? Wika ni Padre Lambert. Simula ng mga oras na yun, naging katuwang ni Padre Lambert ang pamangkin. Kalaunan naging kilala itong eksorsista sa Roma. Hindi naman naging ganong katagal ang naging pag-aaral ni Argel sa theology. Kaagad na itong nakapagtapos. Dahil na din sa may tinapos na itong kurso, yun ang pagiging abogado. Ilang taon ang lumipas. Marami ng kasong hinawakan si Argel. Karamihan sa mga ito ay manifestasyon ng demonyo. Sa tulong ng kanyang mga natutunan, nagagawa niya itong palayasin. Sa paglipas ng mahabang panahon, patuloy na ginawa ni Argel ang eksorsismo. Ngunit may ilang katulong na ito at hindi na gaano kadalas ang kanilang mga pasyente dahil na din sa mga modernong paniniwala. Unti-unti nang nawawala ang mga nilalang na nanggagambala sa mga tao. Masaya din si Argel dahil kahit papano naging tahimik na ang paligid kung saan siya unang nadestino. Sa kasalukuyan, retirado na si Argel. Kapiling ang kanyang mga ampon. Namuhay sila ng normal sa bansa. Ang dating tahanan ni Lolo Roping, pinagawa ni Argel ang lugar upang maging dausan ng pagsasanay ng grupo ni Leonardo na nooy nanggagamot naman sa kanilang bayan. Masaya si Argel dahil nagamit ng mga ito ang kanilang kakayahan sa mabuting paraan. Bagaman hindi lubusang nasaksihan ang kakayahan ng sibat ni Longinus, masaya naman ang mga ito na nakasama nila ang taong minsang naging tagapangalaga. Bilang dating eksorsista ng Batikano, may karapatan pa rin bumisita ng Roma si Argel. Halos taon-taon, dinadalaw nito ang kinaroroonan ng sibat. Ngunit ayon sa kanya, ang kasalukuyang nakadisplay, replika lamang ng totoong sibat. Tinago na ito ng mga naunang pinuno sa takot na mangibabaw sa kanila ang demonyo at hindi nila ito magawang kontrolin. Hindi rin alam ni Argel kung saang nakalagak ang totoong sibat ni Longinus. Ngunit iisa lang ang sigurado, nasa pangalaga ng ligtas na kamay. Sa loob ng mahabang panahon, naging lingkod ng simbahan si Argel. Pero ni minsan hindi ito natuksong gamitin ang kapangyarihan ng sibat. Dahil ng mga sandaling nasa pangalaga niya ito, maaari niyang pasunurin. Pero pinili pa rin niyang wag itong pakialaman dahil alam niya ang maaaring maging kabayaran sa oras na gamitin ang kapangyarihang nakapaloob sa banal na gamit.
Walang totoong nakakaalam kung ano ang kakayahan ng sibat ni Longinus. Maliban na lang sa katotohanan na ito ang ginamit para dalhin sa huling hantungan ang anak ng Diyos. Bagay na iniingatan ng simbahang Katoliko dahil sa oras na may makadiskubre, paniguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan, hindi lang sa aspetong pisikal, kung hindi maging sa pilosopikal na pananaw ng bawat taong nakakaalam tungkol sa sibat ni Longinus. Hindi man nailahad sa kwento ang kapangyarihan ng sibat, naway nagkaroon kayo ng ideya kung ano ang pinsala ang maaaring magawa nito sa oras na mapunta sa maling kamay. Hindi lang ang sibat ni Longinus, kahit anong uri ng kapangyarihan, mapa-espiritual o politikal, mahirap kapag napunta sa maling kamay. Dahil kung hindi sarili lang ang kanilang iisipin, paniguradong aabusuin nila ang lakas nito. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ng sibat ni Longinus. Marami pang ibang bersyon ang kwentong ito. Ngunit yan ay tatalakayin natin sa ibang panahon. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Ako, para sa akin, hindi man to kagaya ng mga nagdaan nating kwento na maraming bakbakan. Pero tataasan ka ng balahibo sa kung anong maaaring maganap sa oras na mapunta sa maling kamay yung sibat. Marami kong natutunan sa kwentong ito, mga kabayan, at syempre, hindi maiwasan na kilabutan ako sa maaaring maganap. Hindi din naman imposible na may makakuha ng sibat eh. Kayo ba? Anong opinyon nyo sa kwento?